Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na ito'y inaabot ng tinig na ito. At salamat sa Diyos dahil muli ay pinagkalooban tayo ng isang pagkakataon na tayo muling magsama-sama na maging isa to stand in His holy presence upang patuloy na saliksikin ng bawat mga katotohanan na kailangan po natin na ito ay ingatan, yakapin at maingatan ang bawat mga bagay na ito ay maling impormasyon na dumarating sa mundong ito na dito ay nabilanggo ang marami. Kaya po, kailang maging bukas po tayo sa ating mga kaisipan upang lahat ng katotohanan nating maririnig ay ito'y lubos nating mapag-unawaan at makita po natin ang tunay na landas na tayo po ay makapailan lang in the presence of the risen Christ. Kaya sa oras na ito ay muli ay buksan natin ang ating Biblia mula sa Matthew chapter 16, verse 6. Basahin ko hanggang doon sa 12. King James Version. And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. Which when Jesus perceived, he said unto them, Ye among yourselves, because you have brought no bread, do you not yet understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000, and how many baskets you took up, neither the 7 loaves of the 4,000, and how many baskets you took up? How is it that you do not understand that I spake it not to you concerning bread, that you should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Father, thank you for this scripture that you have opened unto us today. Father, I pray to continue, Lord, na alisin lahat ng tabing, Panginoon, na ito, Diyos, tumatakip sa lahat ng katotohanan nasa likuran nito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na makita po namin ang landas, Panginoon, naming tatahakin sa daigdig na ito na hindi po kami nahahadlangan. Lord, na patuloy na maglakbay sa ilalim ng iyong dakilang presensya at patuloy, Panginoon, na manahan into your holy presence all day long hanggang sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay. Dalangin ko po, Panginoon, Lord God, na ibabang lahat ng mga heavenly hosts, mga mandirig, mga anghel, Panginoon, Lord God, ministering angels and all the horses and chariot of fire to join us, O God Almighty, na ito, Diyos, lahat ng mga kataga na ito'y mahahayag, Panginoon, ay ito'y mabigyan ng kapangyarihan na magkaroon, Panginoon, ng conviction ang lahat, Panginoon, Lord God Almighty, na ito'y tumalima sa iyong panahon presence all day long. Father, we thank you, we give you praise, glory, and honor to the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, ang ating pong tatalakayin ngayon ay about the danger of the leaven of the Pharisees. So, ibig pong sabihin na kinakailangan maunawaan po natin, ano ba itong leaven of the Pharisees? O libadura ng mga Paraseyo. Kasi kung di natin mauunawaan ito, malamang na tayo po ay mahuhulog sa pain na sa pag-aakala natin, sa pagsunod ng mga kasulatan, ay akala natin na tayo ay nasa presensya na ng buhay na Diyos o nakatawid na po tayo sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya kailangan pong maunawaan natin dahil ito po ay nagdadala ng panganib sa bawat isa. Kung hindi natin ito maunawaan, lalo't higit sa panahon na ito. Kaya, ano ba itong mga Pharisees? Kung titingnan po natin, ang sabi ng Panginoon, beware. Ang ibig sabihin ng beware, hindi po ito be careful. Kundi, pagka sinabing beware, mapanganib.
Dahil kailangan maunawaan po natin at makita po natin ano ba itong mga Pharisees, Sadducees at Pharisees. Actually po itong mga Pharisees ay ito yung tinutukoy ng Ebanghelyo ng mga Sadducees and Pharisees dahil ito ay tinutuligsa ng Panginoon. Laging tinutuligsa ng Panginoong Hesus nung nandito po siya sa lupa bilang tao. At ang mga Pariseo at Sadducees ay sila po yung namumuno sa Israel. So ang Sadducees at Pharisees, maraming pagkakatulad ang dalawang grupong ito, ngunit marami rin ang pagkakaiba. So ang Sadducees po ay ito sa panahon ng Panginoong Jesucristo ng bagong tipan. No po, ang mga Sadducees ay kabilang sa mga mayayaman na tao. Sila po ay mga aristocrat. Alam na natin pagka sinabing aristocrat at may mga kapangyarihan, posisyon sa lipunan. Kabilang na ito yung punong saserdote na maging pinakasaserdote, inakupahan nila ang marami sa 70 posisyon na pinakamataas sa konseho ng Israel na tinatawag na Sanhedrin. Gumagawa sila ng buong sikap na panatilihin ang kapangyarihan ng Israel sa pamamagitan ng pagsang-ayon nila sa mga desisyon ng Roma. Dahil ang Israel ay nasa ilalim ng Roman Empire noong panahon na yon. Kaya po, itong mga Pariseo, actually, ang pagkakaiba nila sa mga Sadducees, itong Sadducees ay sila po yung hindi tumatanggi po sila to go beyond the 5 books, the first 5 books of the Old Testament. So, naniniwala sila na yung batas na ibinigay kay Moses or the Torah law ay ito po yung daan ng kaligtasan. So, yun po yung mga Sadducees. At ang mga Pariseo ay sila po ay naniniwala po sa yung strict adherence o pagpapatupad sa Jewish law, both written and oral. At sila ay naniniwala sila sa pagdating ng Messiah na ito ay reward sa mga gumagawa ng kabutihan at kaparusahan sa gumagawa ng masama. At naniniwala sila na yung pagdalo sa mga templo ay ito ay sagrado. So yun po yung mga paniniwala ng mga Pharisees. Pero ito yung tinatawag ng Panginoon that they are hypocrite, they are spiritually pride and self-righteous. Kaya yun yung kaya masabi mapanganib. Dahil yung libadura nila ay ito ay tainted. Ibig sabihin po ng tainted ay ito po ay makamandag. No? Ibig pong sabihin na kapag ka ito ay pinasok mo, ito po ay mahuhulog ka sa kanilang mga pain. So ito po yung pinasinasabi ng Panginoon to beware sa kanyang mga bayan. Dahil si Satan po ay laging binabaluktot yung pong katotohanan sa pamamagitan ng hindi malirip na kasinungalingan. Kaya itong mga Pariseo, actually ang Panginoon ay nagsabi sa kanila na sila ay naglagay doon sa Matthew chapter
Sa Matthew chapter 23, maliwanag po rito na sinasabi ng Panginoon sa mga Paraseyo, "But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourselves, neither suffer you them that are entering to go in." So ibig kong sabihin na itong mga Paraseyo ay sila ay naglagay ng mga balakid tungo sa kaharian po ng Diyos upang hindi na po makita yung daan. Kaya tinawag ng Panginoon sila na mga vipers doon dito sa Matthew chapter 23 verse 33, "You serpents, you generation of vipers, how can you escape the damnation of hell?" So ibig pong sabihin na ang panganib dito po sa mga doktrina ng mga Pharisees at mga Sadducees ay ito po ay makamandag. No? Makamandag po. At ito yung ito po ay ginamit ni Satan upang maglagay sila, mailagay yung pong boundary wall between the kingdom of Satan and the kingdom of God. Kaya tandaan po natin na nung sinabi ng Panginoon na beware, ay talaga pong napagkapanganib. Na kung tayo po ay makikinig sa kanilang mga turo, ay dito mabibighani ka. Magaganda po ang kanilang mga kapahayagan. Na yun yung pinatutunayan ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 4, nang sabi niya, "My word and my preaching are not from enticing words of man's wisdom." Hindi po. Sabi niya, yung mga pinapahayag ko ay hindi nagaling sa mga mapabighaning mga pananalita ng tao, na karunungan ng tao. So ito po yung panganib. Dahil kung titingnan po natin, no, yung ang katanungan kung meron bang modern Pharisees sa panahon natin ngayon. So actually meron po, dahil ito po yung mga tao na kung saan sila yung mga taong sumusunod sa udyok ng na makita, matuwid sa pamamagitan ng pagsunod nila sa batas o yung Torah book or scripture. Ibig sabihin na ito yung tinatawag na lagi nilang ipinapakita that they are righteous habang sumusunod sila sa batas, oral and written law. Pero doon sa kanilang pagsunod ay ini-ignore nila yung higit na mahalaga na mga bagay na nasa espiritu ng Diyos or in the heart. So hindi nila binibigyan ng kahalagahan nito, kundi ang kanilang pinapahalagahan ay yung mga bagay na nanduroon po sa Torah book or scripture. Or now, sa atin po bilang nandito na po tayo sa modern life, ay ito po yung mga naglipa na mga modern Pharisees. Kaya makikita po ninyo na kung bakit kailangan malaman natin, dahil yung pong mga turo ng mga Paraseyo at mga Sadducees, na ito ay naging tradition na sinabi ng Panginoon na ginawa ninyo na ang salita ng Diyos ay walang kabuluhan dahil sa inyong mga tradisyon. Kasi ito po yung kanilang ipinaglalaban noon. Meron na pong ipinapadala ng mga Roma sa bawat mga bayan ng Israel
Walang iba kundi ang mga Sanhedrin. Sila po yung umuupo doon sa judgment seat na yung naka-attribute sa kanila, yung political, religion, at saka judicial. Sila po yung tumitingin kung ito ay nilalabag ng mga bayan ng Diyos, yung pong pagsunod sa kanilang mga tradisyon. Dahil kung hindi sila sumusunod, ay meron pong kaparusahan sa kanila. Kaya makikita po natin na maging nung nandito ang Panginoong Yesus, di ba, doon sa John chapter 9, noong meron pong bulag na nasa daan, na nadaanan ng Panginoong Yesus at kanyang mga disipulos, kaya tinanong ang Panginoon, sino ang nagkasala sa kanila? Yung magulang o itong anak, itong taong bulag? Ang sabi ng Panginoon, neither this man or that his parents sinned. It is necessary that the works of God shall be manifest upon him. So, ibig sabihin na dito po ay nagkaroon po ng himala na nabuksan yung kanyang mata dahil bulag ito mula pa sa kanyang kapanganakan. Kaya maraming nakikita at yung mga Pharisees at mga escribas ay hindi sila naniwala at tinanong nila na kung yung batang ito, taong ito ay talagang bulag sa kanyang kapanganakan. Kaya pinatawag nila yung magulang itong itong bulag at tinanong sila kung siya ba ay bulag mula sa kanyang kapanganakan. At ang sagot ng mga magulang, sabi, oo. Kaya lang, di namin alam kung sino ang nagpagaling sa kanyang mata. So, sabi yung mga magulang, meron na silang edad, tamang edad. Tanungin nyo na lang siya kung sino ang nagbukas sa kanyang mga mata. Dahil natatakot sila na banggitin ang pangalang Jesus. Dahil kapag binanggit nila pangalang Jesus, napag-usapan ng lahat ang mga Hudyo na nasa ilalim ng teaching ng mga Pariseo na sinuman ang tuturo about the name of Jesus ay mapapalabas sa sinagoga. Kaya makikita po ninyo na higit na mas mahalaga yung tinig ng tao na ito ay yung tinig ng tao kaysa yung tinig ng Diyos. Ganun po ang nangyayari. Kaya makikita po ninyo ano po ang panganib na dala ng doktrina ng mga Pharisees. Di po ba? Kaya kung makikita po natin, ano ba yung modern Pharisees ngayon? Sila yung mga nakatapos sa mga theological tradition na ito ay sinusunod nila yung batas at yung kanilang pagsunod ay ipinapakita nila na sila ay matutuwid because of their obedience to the law. Ngunit, ang problema rito, ini-ignore nila yung higit na mahalaga. No? Higit na mahalaga na ito ay mga bagay na nasa espiritu ng Diyos. Na dapat ito ay kailangan sana na ito yung kanilang ipangarat o ipahayag sa mga tao, ngunit ang kanilang ipinapahayag ay yung mga doktrina na ito ay turo ng mga Pharisees at mga Sadducees, mga eskribas. Kaya di nila alam, actually, ang mga raming mga papastor na sila'y mga modern Pharisees ngayon, na kabilang sila sa naglalatag ng mga hadlang o balakid upang ang mga tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil yung doktrina ng mga Pharisees at hanggang sa mga modern Pharisee ay ito ay nagsilbing boundary wall between the kingdom of Satan and the kingdom of God.
Kaya natrap ang maraming mga tao because of the doctrine of the Pharisees or the leaven of the Pharisees. Yun yung kanilang mga katuruan. Yun yung panganib. Kaya po, marami pong pumupuntang sabi ng marami, sabi nila na salita ng Diyos din naman ang pinapahayag. Di ba? Kahit na sino yung pastor na tatayo, basta salita ng Diyos, yung pinapakinggan daw. Pero tandaan po ninyo na yung pagkasabi ng Panginoon na beware, ibig pong sabihin, kung ayaw mo na yung affection mo ay mahulog doon sa katuruan ito, iwasan mo na makinig. Dahil yung pinapakinggan mo ay isang libadura na ito ay babalot sa iyong pagkatao. Kaya sabi ng Panginoon, beware, dahil mapanganib. Yun po ang ibig kong sabihin. So, ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon that you vipers, makamandag, at sinabi niya sa kanila that your father is the devil. So, nagsilbi pong boundary wall ang kanilang, ang Biblia, na ito ay dala-dala ng mga matatalinong tao. Dahil yung talino ng tao ginamit ni Satan upang ilatag ito na maghadlang sa mga tao na makita nila yung bukas na pintuan na papasok sa presensya ng Diyos. Kaya anong sabi ng Panginoon sa mga Pharisees? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, doon sa verse 13, maliwanag, ang sabi niya sa mga Pharisees, sa mga Sadducees, mga Escribas, but woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against man. For you neither go in yourselves, neither suffer you them that are entering to go in. So, ibig sabihin na yung kanilang tradisyon ay hindi po ito sasapat na sila po ay makapasok in the kingdom of God. Dahil yung kanilang tradisyon ay nagsilbing balakid sa lahat ng mga tao na makita nila ang tunay na pintuan na lalabas tungo sa kaharian ng Panginoong Hesus. Yun po yung panganib. Dahil dahil ginawa po ng mga Pharisees and mga Sadducees ang scripture or the Torah po na ito ay kanila pong ginawang tradisyon. Kaya po itong mga bayan ng Diyos ay nahulog sila sa pain na ito ang nagdala upang mapabilang sila yung kanyang bayan sa kingdom na kinaroroonan natin, which is the kingdom of Satan through the law of the flesh. Nandito na tayo na bilanggo. Kaya sila rin ay nandito. Kung nakita nyo yung topic ko noong isang last na tinapik ko, na sila ay binuo o na-establish ng Diyos itong banyang bayan sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Pero nung nagkasala sila, they transgressed the law, then nahulog sila, na-separate sila from that love, at nag-operate sa kanila ay yung naling operation na dito na tayo ipinanganak. Walang iba kundi ang ating damdamin na lang. Kasi nakita nila yung mundo na ginabibilangan natin concerning yung mga bagay na pangangailangan ng physical na buhay. Kaya lang pinapaliwanag ng Panginoon ng physical na buhay ay ito ay darating ang panahon na mateterminate yan. Pero yung tao na nakabilanggo, which is the soul, yun yung kailangan mailigtas. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, doon sa Colossians, kung titingnan po natin,
Colossians chapter 2, maliwanag po na ang sabi rito, verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Ibig kong sabihin na ipinakita ng Diyos kung paano niya pinagtagumpayan. Pagka sinabing triumphing, ibig sabihin yung tagumpay na ginawa ng Panginoon, hindi na kailanman ito matadaig. Dahil hindi po ito yung tinao, victory, hindi po, triumph po yung sinabi rito. Na triumphing, ibig sabihin, lubos na niyang nagapi si Satan sa pamagitan ng kanyang pagbubuhos in his blood in the cross of Calvary. Na yun yung sinasabi ko na, nagbukas ng pintuan. Nagbukas yung kaharian ni Satan para malaya na makakalabas ang kanyang bayan na ito ay nahulog sa kingdom ni Satan. Pero ito ay nagdamay sa atin upang tayo lahat sa mundong ito, kung sana hindi po naglagay ng boundary wall si Satan sa pamamagitan ng karunungan ng tao, sana lahat ng tao, sabi ng banal na kasulatan in Romans chapter 3 verse 19, ay naging guilty sila sa harapan ng Diyos. Pagka sinabing naging guilty, ibig sabihin, inaamin ng lahat na tayo ay nabuhay sa ilalim ng batas ng kasalanan. Dahil yung kingdom ni Satan ay ito po may batas na kasalanan at kamatayan. At kung tayo po ay guilty of that, sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Alam niyo po, ito po yung mystery. Kung minsan sasabihin natin, Panginoon, ako'y nagkasala. Pero tandaan po natin na ang nagkasala ay ang kanyang bayan. Kaya yun yung pinuntahan niya, yung kanyang bayan, upang iligtas sila. Bakit nagkasala sila? Kasi may batas na kanila pong nilabag. Rinansbless yung batas ng Diyos na dapat ito yung kanilang tuntunin sa kanilang paglalakbay sa daigdig na ito bilang sila po ay pinili ng Diyos na kanyang bayan. Kaya nung na-transgress nila yon, nahulog na sila sa mundo na kinaroroonan po natin. Kaya po, doon sa pagkahulog nila, yung plano ng Diyos ay iligtas ang kanyang bayan, ngunit yung kanyang pagliligtas, dahil pabubuksan ang pintuan ng kaharian ni Satan, malaya silang lalabas, ay nabuksan na rin yun para sa lahat ng tao sa daigdig na ito. Kahit na tayo ay mga hintil, ay meron na tayo yung divine amnesty na makakalabas. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya nga lang, ang sabi ni Pablo, na yung scripture o Old Testament ay ito yung bumulag sa mga Israelitas. Bumulag sa Israelitas. Pagka sinabing Old Testament, ito po yung ipinapangaral ng mga Pharisees, mga Sadducees. Kaya ang sabi ni Pablo 2 Corinthians chapter 3 verse 14, na ang sabi niya na sila'y nanatiling bulag dahil sa pagkakabasa ng lumang tipan. So ibig sabihin na bukas na yung pintuan, hindi nila nakita dahil doon sa doktrina ng mga Pharisees na ito na rin ay dala-dala ng mga modern Pharisees upang mga tao ay mahadlangan sila doon sa kanilang pagtawid mula sa kingdom ni Satan tungo sa kaharian ng Panginoong Hesus. Ito yung humatlang.
Kaya alam niyo po, nakakatakot. Dahil ang ginagamit natin, dahil doon sa mga turo na ito, marami tayong inilalagay sa Facebook. Nagkukot tayo ng mga bersikulo at yung kinukot natin ay inaangkop natin ang ating mga sarili. Hindi po tama. Dahil yun yung magpupundisyon sa kaisipan ng tao na kapag nabasa nila yung mga kinot natin na ipinost sa Biblia ay sa Facebook, akala nila na para sa kanila yun. Kagaya yung sinasabi na may problema, example, ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, nabasa natin ito, na ang sabi niya, huwag kayong mabahala. Sabi niya, dahil I will never leave you nor forsake you. Pero tayo'y mga hintil, tayo po ay inangkin natin ito. Wala naman tayong ugnayan sa Diyos. Ang Panginoon ang nagsabi sa kanyang bayan na hindi niya pababayaan sila. Kaya nga sinabi doon sa Matthew chapter 1 na ang Panginoong Yesus ay ipinanganak. Ang dahilan is to save His people. Ibig sabihin, siya na po yung magsasakatuparan yung pangako ng Diyos kay Abraham para sa kalayaan ng kanyang bayan. Bakit? Dahil yung pong covenant ng Diyos kay Abraham, it is an everlasting covenant. Kaya nagkasalaman sila, pero kailangan hanapin ni Jesus upang palayain sila. Kaya nung sinabing it is finished, andun na malaya na silang lalabas kung saan sila nabilanggo. At yung kanilang paglabas ay ibinukas, ay nakabukas na sa buong mundo. At sinasabi ng Panginoon, o kayo ba, gusto ninyong lumabas? Ang problema, ang pumigil sa maraming mga tao ay yung pagkakabasa ng lumang tipan na ito ay bumulag sa Israel at bumulag na rin sa maraming mga tao sa buong mundo kahit nasa panahon natin ngayon. Yun yung problema, yun hindi nakikita ng mga tao. Kailangan natin na maaaring sabihin natin, Pastor, sabi ng Panginoon na, anong sabi doon sa Roma, sabi niya, chapter 10, na ang sabi na kung walang magtuturo, sino ang makakarinig? At anong maririnig nila kung walang magsasalita? Hindi ba? Kaya sasabi ng marami, kaya kailangan mag-aral kami sa Bible School. Pero yung dala ng Bible School ay yung mga theological tradition na ito ay hinggil sa kaisipan ng tao at itininay na natin yung kaisipan ng Diyos na dapat ito'y mangibabaw and hindi na po sa kaisipan ng tao. Kaya sabi ko, yung Roma, oo, sinabi ni Pablo sa kanila, pero sila po kasi ay talagang meron na silang karapatan na dalhin ang Ebanghelyo or the Gospel of Christ, hindi po yung Scripture, hindi po yung Biblia, kundi yung buhay na ito ay napalitan ng buhay ni Kristo na dito na mula doon sa batas na kanilang niyayakap. Sila po ay na-transform na nagkaroon na po ng katuparan, na-establish na po their connection to God. Kaya yung New Testament ay ito yung dito po nasulat yung mga event na nangyayari during the first century. The event in the full operation of the Spirit of God. The event na Jesus Christ nabuhay pero bumaba siya to come to enthrone Himself in the mortal being of those who wanted to surrender His life unto Him. Pero hindi ka pwedeng sumurrender kung nandito ka sa kingdom ni Satan. Kahit dala mo yung Biblia, kahit binasa mo pa yung Genesis hanggang Revelation, ituro mo na lahat.
impyerno pa rin ang punta dahil ang una sa lahat, tayo'y mga Gentile, ay dito, ay una sa lahat na dapat mangyari before panalangin, before na tayo po ay sabihin that tayo ay Panginoon natin ang Panginoong Hesus, ang una sa lahat, itong New Testament or the dispensation of grace, ay ito na po yung pagtawag ng Diyos sa buong mundo na katagpuin siya bilang buhay na Diyos. At matatagpuan through the Bible kung nauunawaan po natin na ang Biblia ay hindi po binabasa para i-interpret mo at gawin mong buhay mo yan, kundi babasa mo in order na malaman mo that the existence of the risen Christ and the full operation of the Spirit of God, na ito yung magdadala sa iyo para makita mo yung bukas na pintuan dahil hindi ka bilanggo sa karunungan ng tao. Yun yung problema eh. Hindi mo makikita kasi bilanggo ka ng karunungan ng tao. Ito yung nagiging hadlang, ito yung nagiging balakid. Na maging ang mga Pharisees ay sinabi ng Panginoon na sila yung naglalagay ng balakid laban sa mga tao tungo sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po yung sinabi ng Panginoon in Matthew chapter 23, kaya sinabihan sila na mga bypass, mga ulupong, gubat. Kaya po panahon na magising tayo, malapit na po ang panahon. Pero hanggang ngayon, tayo pa rin ang bumubuhay sa matagal ng inabulis ng Panginoon na batas. Or the scripture, or the Torah book, na abulis na yon. Kasi kailangan maabulis yun dahil nagkasala. Ginamit ito na ito ay magiging doktrina ng tao, ng mga Pariseo, na ito ay umalipin sa maraming mga Hudyo. Kaya yung New Covenant, bagong tipan, or yung pangako ng Panginoon, na ito'y papalit sa batas na naabulis is a new and better covenant. It is the dispensation of grace. Ito na po yung panahon na nung nakalaya sila, ito na po yung panahon that they are going to enter into a regeneration. Mare-regenerate na sila. Muli po silang may babalik na mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ko, na nung tayo po ay tinawag at isuko natin ang ating sarili at hindi tayo bilanggo sa mga katuruan ng mga modern Pharisee, makikita mo yung landas na tatahakin mo tungo sa pagsuko mo sa Panginoong Hesus. Upang yung pag-ibig mo, kaya inuulit ko po, na yung pag-ibig, hindi pag-ibig, pagmamahal mo sa Diyos, na ito'y nag-ooperate lamang sa damdamin at pwedeng mabago yan, ay kapag nakapasok ka in the presence of the risen Christ, papalitan na yan ng pag-ibig, yun yung agape love, which is the Holy Ghost, upang yung pag-ibig mo na nag-ooperate sa damdamin ay mawala na at mapalitan ng agape love. Na ito ay hindi ka na mahihiwalay sa Kanya. Na ito yung bubuo at babago sa lahat, na ang lahat ng mga taong papasok ay mabubuo maging isa para sa Kanya, na bubuuin ang isang tao, the body of Christ, kaya tinawag na church. Pero kung tingnan natin ngayon, watak-watak, karunungan ng tao ang umiiral. Ngayon yung nag-trap sa maraming mga tao. Kaya panahon na, mga minamahal na mga kapatid. Dahil yung panawagan ng Diyos in this dispensation of grace, na dito na po may implement sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, yung pong new and better covenant na papalit sa Torah law,
na ito ay naibigay ng Diyos kina Moses ay mapapalitan na. At yung dispensation of grace ay hindi na po operation ng kaisipan o karunungan ng tao. It is the full operation of the Spirit of God. Kaya nga yung pananampalataya, hindi po dahil nagbabasa ka ng Biblia, may pananampalataya ka na. Ang pananampalataya ay kapag natagpuan mo the risen Christ at idinamit niya sa iyo His grace, which is the Holy Ghost, na ito yung may taglay ng agape love para sa iyo upang mamuhay ka tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung the Spirit, yung ating kaisipan na alipin sa batas ng laman na si Satan ang nag-ahari. Nung pumasok na tayo dito sa kingdom ng Panginoon, hindi na po yung laman ang magdidictate sa atin, kundi ang magdidikta na sa atin is the Holy Ghost, na ito ay idadamit ni Jesus sa atin na kukumpleto sa ating pagkatao. Dahil ulitin ko, noong nahulog ang ating ninuno na Adan at Eva sa kasalanan, ang naiwan lang sa atin, soul and body. Kaya nga, sinamantala ni Satan na yung kanyang espiritu na iba't ibang mga karakter, iba't ibang pagkatao, ay dito ay minotivate tayo through all this spirit of darkness. Kaya kulang yung pagkatao natin. Kaya maraming magsabi, tao lang tayo. Sino ba'y sabing tao tayo? Ang Panginoon, sinabihan niya yung mga Pharisees. Nasabi niya, they are perfect teacher of the law. Pero sabi niya, ang ama ninyo ay ang demonyo. So, ibig sabihin, kung hindi tayo makakapasok in the kingdom of Jesus Christ, hindi tayo makakatawid, ang ating ama pa rin ay si Satanas, ang demonyo. Kaya nga pinapatawid tayo para katagpin na natin siya. Dahil siya yung babago at mag-aalis ng ating identity na mga hintil na walang pag-asa at walang Diyos na ipinanganak sa daigdig na ito. Siya na po yung magbabago yon upang tayo ay isama sa mga Hudyo na hindi na rin sila maalis na rin yung kanilang tatak bilang Hudyo, kundi ito ay maging isa na lamang. Ang tawag is the church. Yun yung problema. Kaya po mapanganib. Kaya sinasabi ko, alam nyo po, ang daming ibinigay sa akin noon, nag-umpisa ako, mga theological na libro, mga sermon, kung paano ka mag-sermon o ano pa man, hindi ko pa binasa yon. Pinanggatong ko po yun. Dahil alam ko na, kung ito ay babasahin ko, ako ay mananatiling bilanggo sa karunungan ng tao. Kaya ang ginawa ko na lang is isubmit ko yung sarili ko sa Panginoon. Na siya na yung magturo dahil sabi ng Panginoon, John chapter 14, kung anong sinabi niya sa kanyang mga disipulos, yun na rin ang mangyayari sa atin kapag tayo ay nakatawid from the kingdom of Satan to the kingdom of Jesus Christ. Nang sabi niya that my Father will send the Spirit, send another Comforter to abide you forever. That John chapter 14. And the Spirit of truth na hindi tinanggap ng mundo at hindi nakilala dahil hindi nila tinanggap. Ngunit kayo, sabi ng Panginoon, makikilala nyo siya dahil mananahan sa inyo. That this Comforter, sabi ng Panginoon, the Comforter is the Holy Ghost. And He will teach you all things. Hindi niya sinabi na kapag mapunta na ako doon sa cross, maghanap kayo yung mga matatalinong magtuturo sa iyo ng batas. Hindi. Kundi maghintay kayo dahil darating yung tagapagturo na hindi tao. Kundi it is the Spirit of God. Kaya nga, pag dumating sa iyo at idinamit sa iyo ito,
Then, kung ano yung sasabihin niya, dito ka sumusunod at yun yung sinasabing pananampalataya. Hindi yung nakita mo yung pangako ng Diyos. I know my plans for you, plans to prosper and not to harm you, sabi na sa kanyang bayan. Inangkin mo na ang sasabihin, Hallelujah, Panginoon, tunay po na ikaw ay ang iyong layunin sa amin ay hindi magdusa, kundi kami ay pagpalain mo. Nakakatakot. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, ito po ang aking payo sa inyo para hindi tayo mahulog ang ating afeksyon sa doktrina or the leaven of the Pharisees which is tainted. Ito ay mapanganib, may kamandag. Upang hindi tayo mahulog, huwag na kayong makinig sa mga modern Pharisees. Ang mga modern Pharisees ngayon ay hypocrite. Katulad ng mga Pariseo noon. Nagtuturo sila, sabi nila, pag-ibig ng Diyos o anong paman, pero may galit sila sa kanilang kapwa. Ang tunay na layunin ng ng bagong tipan, the dispensation of grace, ay himukin na ang lahat ng mga tao dahil bukas na yung pintuan. The due for the regeneration, at tayo, we will be born in His kingdom. Himukin tayo na mabuo tayo maging isa, na wala nang kuwang yung pagkagalit, pagkapuot, at yung pong pagtatampo-tampo. Hindi katulad ngayon, ginagamit ang kayamanan para lang mahimok po ang mga tao na papasok doon sa fellowship nyo. Ilang mga tao ang dinadamay ninyo na mapunta sa impyerno? Kaya mag-isip-isip kayo mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan, dahil itong pinag-uusapan natin ay hindi po ito upang tayo po ay sumikat. Hindi po ito para tumanggap tayo ng honor. Nasasabihin sa iyo kung ikaw matulungin, ay ito napakabait, talagang maraming natulungan, ito ay talagang, hindi po, kundi we are not man's pleaser, but we are God's pleaser. Hindi tayo tinawag para i-please natin ang tao, kundi mapiplease sila doon sa nakikita nilang katotohanan sa ating mga buhay. Kaya po, inuulit ko po, kahit na sa mga religion, kahit na sa mga tradition, theological tradition, huwag na po kayong makinig. Makipagkausapin nyo na lamang ang Panginoon person by person, face to the Lord. At sabihin nyo, Panginoon, ito na ako. Isinusuko ko ang aking buhay. Kung may napag-alaman man ako dito sa daigdig dahil doon sa pag-interpret ng mga tao yung Biblia, sabi mo, ito ay inaalis ko na. At binilalatag ko ang aking buhay na kayo ang pupuno ng katotohanan sa aking buhay to add to my emptiness. Ganun po. Dahil kung sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon na kapag tayo, yung sabi ni Pablo pala, 2 Corinthians chapter 2, na dalawang uri ang mga salita ipinapahayag. Yun yung ipinapahayag ng mga Pariseo at saka modern Pharisees. At yung isa, ang sabi ni Pablo, it is the demonstration of Spirit and power, of Spirit, the Holy Ghost, and the risen Christ. Dahil He's come to enthrone Himself into your mortal being. Kaya kung makinig po tayo sa mga turo at mahina po tayo, di natin naiintindihan kung ano yung mga bagay na
na napapaloob sa Biblia, malilin lang po tayo. Kaya makikita po ninyo, may hahayag yung katotohanan. Narinig ng marami, pastor o mga papastora at mga papastor, mga elders, they appreciate about the reality of the truth. Pero nung nagsalita yung kanilang mga leader, sinasabi nila na kasi yung mga leader namin pinagbawalan kami, kaya hindi na kayo pwedeng pumunta rito. Mas matimbang yung tinig ng tao kaysa tinig ng Diyos. Si Pedro, anong sinabi niya in Acts chapter 4? Nung sinabi yung mga Pharisees na huwag ninyong ipapangaral ito, ang pangalang ito. Dahil once na ipangaral nila, may parusa na laban sa kanila. Pero anong sabi ni Pedro? Mas makinig kami, mas sumunod kami sa Diyos kaysa sa tao. Pero ngayon dahil sa mga doktrina ng mga Pharisees, matingkad yung mga tinig ng mga Sanhedrin, mga leader ng mga organisasyon. Ang problema po rito, pati yung mga ignorante na tagasunod, ay maaakay mo sila sa impyerno at hindi po sa kalangitan. Kaya sabi ko nga, yung pong turo ng mga Pariseo ay hindi po kaligtasan ang dala nito, kundi kamatayan, kaparusahan. Dahil hindi tayo tinawag ng Diyos sa bagong tipan, hindi tayo tinawag para mangaral sa mga tao. Tinawag tayo para tulungan ang mga tao na tumawid from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Pero kailangan, bago mo maitawid ito, kinakailangan ikaw muna ay matawid mo, kagaya ni Pablo. Nung ma-encounter niya ang Panginoong Hesus doon sa daan papunta sa Damascus. Nung nakita niya yung liwanag, dito na makikita po ninyo, nang sabi ng Panginoon sa kanya, na sabi niya po, Saul, Saul, bakit mo ako pinipersecute? So, sino ka Panginoon? Ako si Jesus. So, dito, sabi niya, inilabas kita sa mga Hudyo at itong mga Hintil upang ipapadala rin kita doon. Upang, sabi niya, buksan mo ang kanilang mga mata through the gospel. Hindi po yung Biblia. The gospel is yung Paul is going to testify sa kanyang nakita at ang witness ay siya rin. That is the gospel. The word of truth. Hindi po yung kasulatan na binabahagi mo, hearsay po yun. Kaya sabi niya, buksan mo ang kanilang mga mata. At sabi niya, itawid po sila from darkness to light, and from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Pero anong ginagawa natin? Tinuturuan natin ang mga tao sa mali. At dito sila nabibilanggo, nabibihag. Tuwang-tuwa kayo kung marami kayong mga miyembro. Pero sabihin ko po sa inyo, ilang pang mga tao ang madadamay dahil lamang sa wala sa inyong pagsunod sa mga doktrina ng mga Pariseo at mga Sadducees. Kailangan magising na po tayo dahil ang dami pong madadamay. Sabi ko nga, kung ang mga papastor ay ayaw ninyo mapunta sa langit, huwag nyo nang idamay ang mga tao. Dahil inuulit ko po, hindi po yung dami ng member na tayo po ay magagalak dapat, kundi magagalak tayo dahil nabuo tayo naging isa. Akalain mo, nagpapahayag kayo
Nangangaral kayo. Pero hindi ninyo nakikita yung may galit kayo sa kapwa. Anong sabi ng Panginoon kung nag-aalay kayo sa akin? Sabi niya, ng alay sa aking altar, sabi niya, kung naalala nyo na meron kayong kabigatan o problema sa iyong kapatid, sabi niya, ibaba nyo muna yung alay ninyo. Makipag-reconcile kayo, ang sabi ng Panginoon. Ito yung mga tao na nasaktan na ng iwan. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Makipag-reconcile kayo. Hindi yung iniwan mo ang tatawagin, nagkakausapin mo, hindi. Kayo ang makipag-reconcile because yun po yung adversary mo na ito'y magdadala sa iyo sa bilangguan. Sa husgado, at yung husgado dadalhin ka sa bilangguan at hindi ka makakalabas yon until you pay the last penny. Kaya po panahon na, maaaring sabihin ninyo, nakakasakit ka, pastor, mas mabuti yung masasaktan kayo na magigising kaysa yung sasabihin na lahat ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos na kayo ay mabibilanggo sa kingdom ni Satan. Kaya po mahal po kayong lahat at lahat ng mga tao, iniibig namin kayong lahat. Kaya po kami ay nagsisisigaw na ng mga katotohanan na ito na sana'y tayong lahat ay makatawid na mula sa kingdom na ito. Kaya makikita nyo panghuli, ang dami-daming napupunta sa mga papastor. Dumadami, ang dami ng mga papastor ngayon. At andun yung chaplaincy. Naka-uniforme pa ng chaplain. Mga idolatre. At sasabihin, hallelujah, kami ay nag-lecture sa mga pulis, sa mga governance. Kaya sasabihin, hallelujah, naipasok at may panalangin na. Pero ang tanong, meron bang resulta yung ginagawa natin? Bakit dumadami ang nakakulong? At tayo, mga papastor, sasabihin na hindi inaayos yung kulungan dahil napakasikip. Hindi po yung kulungan ang problema. Ang problema, yung tulong ninyo na maitawid lahat ng mga taong ito mula sa kingdom ni Satan tungo sa kingdom ng Diyos. Bakit ang dumadami ang korupsyon? Bakit dumadami ang mga droga at lahat ng mga kriminalidad? Kaya ang sabi sa Genesis chapter 10, no, doon kay Nimrod, na kaya nilang gawin yung tore hanggang langit, na walang makakadlang sa kanila, maging ang Diyos, dahil iisa sila at iisa ang kanilang salita. Kaya ang ginawa ng Panginoon para hindi sila makaabot doon, dahil si Satan po ang nag-motivate kay Nimrod, ay upang i-dismantle yung paghiwa-hiwalayin na hindi na sila magkakaunawaan. Kinumfound niya yung mga salita nila. Kaya nung hindi na sila magkakaunawaan, hindi na nila naituloy. Ganun po ang nangyayari ngayon. At inuulit ko po, ang salitang unity na ito'y ipinaglalaban nyo at pinapanalangin, it is not from God, it is from men. Dahil ang tinig ng Diyos, it is not unity, but as one together. Hindi doon sa grupo ninyo na as one kayo, kundi ang buong mundo, na habang lumalaki ang kingdom ng Panginoon, nabubuo yung iisang tao. At namumuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos at hindi pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, sabihin ko po sa inyo, andun yung kagalakan mong tumulong. Una, pangalawa, tatlo, pag inabot ka ng pang-apat, naiinis ka na, di ba? Magsasawa ka na. Pagmamahal lang kasi yan. Operation of sa emotion yan. Kasi wala naman tayong puso. Kaya nga, papasok na tayo sa kingdom ng Panginoon para bibigyan tayo ng puso, which is the Holy Ghost. Kaya natrap ang marami.
Maraming mga modern Pharisee, walang mga puso yan. Lahat na nasa kingdom ni Satan, walang puso, pero may emosyon, may damdamin, may kalooban. Pero alipin ng batas ni Satan. Kaya inuudyukan tayo ng Panginoon na tumawid na at sumuko na sa Kanya. Yung pagsuko ay talikdan na ng lubusan ng kalagahan ng mundong pinanggalingan natin. The kingdom of Satan. At papasok tayo na empty vessel in the kingdom of Jesus Christ. Kaya lamang ang problema, kailangan matawid natin yung boundary wall na inilatag ni Satan, na ito yung Biblia na inilalatag sa karunungan ng tao. Karunungan na ng tao kasi yung mga naglalatag, di naman nila makita yung pintuan nito. Kung dinatrap lahat dito sa loob ng kingdom ni Satan, nandyan na parang spiritual fraternity na ang nangyari. Grupo-grupo, nandyan sa tabi ng boundary wall. Di makalabas-labas. At saka mga spiritual politician. Yan po yung doktrina ng mga Pharisees at mga Sadducees, na ito'y mga Sanhedrin, na mas higit na gusto nila yung politika kaysa yung religion. Binibigyan nila yung kahalagahan nun. At ganoon din ang spiritual na mundo ngayon. Spiritual politics and spiritual na ano yun? Yung mga sabahan ng mga nasa kolehiyo, kalimutan ko na. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na. Ibaba natin ang ating mga sarili. Ano man yung napag-alaman natin, iwanan mo kay Satanas yan. At sabihin mo, ito na ako, Panginoon, susuko ako sa iyo. Kayo na ang pupuno sa akin. Kayo na ang maglalagay sa akin ng lahat ng katotohanan na nasa sa iyo. Pati kultura yung buhay ko, iiwanan ko kay Satanas. Lahat yan iiwanan ko sa kingdom ni Satan para makatawid ka sa border. Dahil ito lamang ang pamaraan ng Diyos na makatawid tayo kapag dinilay natin ang karunungan ng mundong ito. You must deny para makita mo. Pero kung hindi mo ma-deny, hindi ka makakalabas, kapatid. Dahil, once na di ka nakalabas, kahit na ikaw ang pinakamarunong, pinakamatalino sa Bible school, or Doctor of Divinity, or ano ka pa man, you are still living in the kingdom of God. And your father, sabi ng Panginoong Isus, hindi ako, your father is the devil. Masakit pero katotohanan, hindi ko po sinasabi ito, kundi sinasabi ng Panginoong Isus sa mga Pariseo who are perfect teacher of the law. At kayo mga modern na Pharisees, you are still teaching about the law na ito ay matagal lang na abolish. Huwag nyo lang buhayin. Nandito na po tayo sa full operation. And time na kasi. Sa langit, 2 days na lang, 2 days pa lang ang nakakaraan. Pero dito, it is 21 century na. Ganun kahaba yung paghahandang inilaan ng Diyos para sa atin, para makatawid tayo from the kingdom of Satan to the kingdom of God. At inuulit ko, hindi tayo tinawag para mangaral, kundi tinawag tayo para tulungan ang lahat na tumawid. Pero ang tanong, nakatawid ka na ba? Yun lamang po, at mahal ko kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Father, we thank you for this day. Thank you so much, Lord Almighty, for the word that you have given me, Lord, that Almighty, na ito ay magkakaroon ng kapangyarihan na makita ng lahat, Panginoon, ang realidad nito, Panginoon. Na hindi na kami magiging alipin, Panginoon, sa
doktrina ng mga Pharisees, mga Sadducees, O God Almighty, mga Sanhedrin, Panginoon, even Lord, ang mga modern Sanhedrin at mga modern Pharisees, Panginoon Lord God, na ito ay ginagamit ni Satan upang lagyan ng boundary wall, Panginoon, between the kingdom of Satan and your kingdom, O God. Father, I pray that everyone, Lord, ay magkaroon na po na ma-deny ang lahat ng ito upang yung bukas na pintuan ay makita ng lahat, Panginoon, tungo sa iyong kaharian. Salamat po and bless everyone, and I pray in the name of Jesus to bless even all the work of their hands and multiply multiply all the resources 1,000-fold. Thank you so much in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat.